Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging hilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael Flor, Odette at Tibet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya Davida de la Cruz, Milet Ramos, Rosmar Pamin, Cecilim Rivera, Alex at G. Magdarao, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Aurora Silugan, Nante at Marisa de la Cruz, Michelle Esteban, Elma Ecuador, Junal Soli de Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abel Saida Banaal, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Querol, Ricky at Avik Magpo, Seda San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, Renek David de Leon, Melody de Belen, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Gumapas, Larry Teresa Ramon Valenzuela, Jana Teresita Elenun, Antonio at Victoria Sanchez, Mida Digono, Christopher at Janet Lo, Janet Di Pascual at Hindi ng ADB Community, Reverend Father Pino Pensulit, Bishop Dennis Villarojo, Wilfredo Cristina Pascua, Julia Herrera, Lilia Semana, Mary Ann Basco, Evan Gabriel Herrera, at ini para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Dahil sa Bulubos, Holy Child Council 6737 ng Bustos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawak, Micawayan, Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Lito at Karen Beral de Dios, mga mananampalataya ng Barangay Pulos sa Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPFO, Edwin at Josie Lazaro, Gabriel Lorenzo Francisco, Fiona Isabela Galsote, Ethel Flor, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Deyon Celestina Tiyu, Architect Bernard at Eden de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Aquino, Binibili Beba, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Ivy Isma, Rowena Miliero, Jen Tamani, Josie Brillantes, June at Doris Pilehera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Lumalay, Denilyn Munag, Amy Ferry Manalo, Gima Jodeline Glenn, Emelita de la Cruz, Reynante Labaw, Ivy Dorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaiza Katrina Manera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calabis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayugong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualiman Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19 at hindi ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ng ating mga kapatid na sina Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Remaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Osea, Capistran Mandegro, Timoteo Rowena, Jose Ina, Aris Tan San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Maria Maravilla, Jojit Santiago, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mar Joseph Bernardino, Rami Banaag, Minda Saison, Rene Nino Laguador, Lucy Ita Pamin, Dr. Benjamin Miranda Jr., Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Reggie Garcia, Dolores Rojero, Feli Victoriano, Mario Collado Silio, Julian Cruz, Alvin David, Nathan Silina Flora Habada, Junalyn at Linda Bujador, Leonico Hailey Culin at Jan Lincoln Bayudam, at hindi sina Adela Mutuk, Alan Casuyon, at para sa karawan nila Juliet Garcia, Annabel K. Abrigo, Rendel de la Cruz, Kate Mamon, J.J. Villanueva, Gloria Villamor, Jessie Alvarado, Josie Albato, Wilson Pascual, Father Ruel at Romel Arcega, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Celedona, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Aura, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Jasmine, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose,
Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Dennis, Reynaldo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Manu, Antolin, Remedios, Alberto, Belenchito, Margiril, Purificacion, Ferdinand, Maria, Aurea, Felipe, Trinidad, na hindi na makanamaya pa mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salat na COVID-19. Hindi sila Enrique, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Divina, Luby, Demetrio, Raymunda, Mercia, Nenita, Santa, Ruel, Jonathan, Susan, Evelyn, Saturnino, Vivencio, Hilario, Rodolfo, at hindi na lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng ngagka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kawan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, talundan mo kami pagbigyan na magkamit ng kalugong karagdagan upang sa maalat naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mo manalangin tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Micas. Patnubayan mong iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa gandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Pamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang malong na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't ulit pinaunlad ang bansang Israel. Iyang kasamaan ng mga anak mo ay nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong tuod sa ginawa nila ay iyon ang inanis. Tinalagdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglinap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at Poon sa amin wala na bang hanggan. Di na palulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay buburihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig niya siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagat ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung paano ng ating Panginoon ay ninanais na niya ng kanyang ina at ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya na walang iba kundi ang kanyang mga alagad ay makilala hindi lamang sa larangan ng pagiging magkadugo, kundi sa larangan ng pagiging matapat na mga alagad. Kaya nga po nung sinabi ng mga tao sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid," ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Maria na ina ng ating Panginoon. At ang mga kapatid na sinasabi ay hindi naman kapatid sa dugo, kundi kapatid sapagkat ito ang kanilang turingan bilang magkakasama. Ito ang kanyang mga alagad na siyang sumusunod sa kanya. Kaya nga po nung sinabi na nasa labas sila, ang sabi ng ating Panginoon, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking kapatid?" Sapagat ang sabi niya, ang aking ina at mga kapatid ay ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, at siya ko namang ina at mga kapatid ang mga tao na ito. Kaya nga po mga kapatid, ito'y tumutukoy lamang, hindi lamang sa pagiging magkadugo ng ating Panginoon sa ibang mga tao, kundi ang ninanais niya, makilala at maipakilala ang kanyang ina, ang kanyang mga alagad sa larangan ng matapat na pananampalataya. Na higit sa lahat, ang mga tao na ito ay matama na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan kapag po tayo nakaka-encounter o nakakasalubong ng ibang mga tao na iba ang pananampalataya sa atin, ang kadalasang tanong sa atin, "Ikaw ba'y may personal na relasyon sa ating Panginoon?" Kaya nga po mga kapatid, maganda po yun na meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Pero sa ating pong mabuting balita, ang tinutukoy ng Panginoon, hindi palaging personalan. Kundi ang tinutukoy dito ay yung lakas ng pananampalataya. Sapagat maaaring meron kang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga po, kilala mo ang Panginoon. Maaaring kilala mo rin ang iyong kapwa, pero hindi ka naman naniniwala sa ating Panginoon. Hindi ka naman bilib maging sa iyong kapwa. Kaya nga po mga kapatid, ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang basta ugnayan bilang magkaibigan, hindi lamang basta ugnayan bilang magkadugo o magkakilala, kundi ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon ay ang ugnayan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagat mga kapatid, maaari po na mayroong personal na relasyon, pero magkaiba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Kaya nga po tignan ninyo, si San Pedro at ang ating Panginoon, meron silang palaging pagsasama sa araw at gabi, sapagat si Pedro ay matama na alagad ng ating Panginoon. Kaya kasama ng ating Panginoon si Pedro, saan man siya nagpunta, at marahil sinusugo pa nga si Pedro sa mga bayan na dadalawin ng ating Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng mga lakad ng ating Panginoon, si Pedro ay palaging kapiling ni Jesus. Subalit mga kapatid, may personal man silang ugnayan. Kaya nga po ang sinasabi sa atin, kinikilala ni San Pedro ang ating Panginoon. Hindi lamang basta Panginoon, kundi hindi na iba ang ating Panginoon kay San Pedro. Marahil ang turing ni San Pedro sa ating Panginoon ay bilang kapamilya na. Subalit mga kapatid, hindi sapat ang gayon lamang na turingan. Hindi sapat ang gayon lamang na relasyon. Bakit? Sapagat mga kapatid, kung hanggang doon lamang ang ugnayan ng ating Panginoon at ni San Pedro, di sana hindi tinawag ng ating Panginoon si San Pedro, "Lumayo ka, Satanas." Sapagat mga kapatid, nung nagsasabi na ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad na siya'y kinakailangang magbata ng hirap, na siya'y mamamatay, na siya ay mag-aari ng kanyang buhay, ito ay sa larangan ng pananampalataya, sapagat ninanais niya iligtas ang bawat isa sa atin mula sa ating pagkakasala. Kaya nga po ang hinahanap sa atin ng Panginoon, maglapat ng pananampalataya sa Kanya.
Subalit mga kapatid, itong si Pedro, ang nakita lamang niya ay ang kanyang personal na relasyon sa ating Panginoon. Ang nakita lamang niya yung kanyang personal na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni San Pedro, Panginoon, huwag na huwag ipahintulot, subalit hindi dapat mangyari ang inyong pinapala. Kaya nga po, ang inanais ni San Pedro, huwag magdusa ang ating Panginoon. Huwag maghirap ang ating Panginoon. Huwag patayin ang ating Panginoon. Huwag mag-ari ng buhay ang ating Panginoon. Bakit? Sapagat hindi na iba ang ating Panginoon kay San Pedro. Subalit kung hindi naman ito gagawin ng ating Panginoon, bisin sana hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan para sa ating mga pagkakasala. Bisin sana magpangga ngayon, wala pa rin at nakasara pa rin ang pintuan ng langit para sa lahat ng mga tao. Sapagat nung araw pa, ito'y sinira na ng pagkakasala, sinira na ng pagtalikod ng tao sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, higit sa personal na relasyon, higit sa personal na ugnayan, ang hinahanap ng Panginoon ay ang ugnayan sa pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, ang sinasabi sa atin sa mabuting balita, kung paano pinapakilala ng ating Panginoon si Maria at ang kanyang mga alagad sa mata ng pananampalataya, makilala rin tayo ng ating Panginoon at may pakilala rin natin ang ating Panginoon sa iba't ibang mga tao sa ating paligid sa mata ng ating matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung tayo may pananampalataya, hindi lamang tayo basta nagsasabi ng praise the Lord sa ating Panginoon. Kundi pinapakita natin sa ating buhay na yung ating buhay mismo ay buhay na pagpapala, buhay na pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga hindi po pwedeng praise the Lord tayo ng praise the Lord pag tayo nasa loob ng simbahan, kapag tayo nasa loob ng prayer meeting, pagdating naman sa bahay, mura ka ng mura. Kaya nga po mga kapatid, kulang iyon sapagat ang pinapakita lamang natin yung ating pagiging Kristiyano sa pangalan. Ang ating pagiging Kristiyano ay Kristiyano na lalapat ng pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Ang pananampalataya hindi patay, ang pananampalataya buhay, ang pananampalataya ay dapat na ipapakita natin sa ating mabuting paggawa, nalipigit sa ating mabuting pag-iisip, sa ating mabuting kalooban, sa ating mabuting pagsasalita, at sa ating pagiging mabuting halimbawa para sa ating kapwa. Kaya kung matagal ka na nagsisimba at hanggang ngayon, hindi ka pa rin modelo sa kabutihan, baka may pagkukulang na dapat natin punan. Baka may pagkukulang tayo laban sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan suriin natin ang ating sarili, kinakailangan pa natin lalong magsikap upang nang sa gayon, mapalakas pa ang ating pananampalataya at makilala tayo di lamang mga kaibigan ng ating Panginoon, hindi lamang may personal na unayan sa ating Panginoon, kundi makilala tayo bilang matapat na alagad ng ating Panginoon na nagsasabuhay ng ating pananampalataya. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos sa ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo at bilang natin tipong komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Kaya't sa bawat panangitan ang ating po itutugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami.
Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginawahan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtitibay sa isang haring hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga ari ni Abel na lumamong ikinalugod upang mga handog ng bawat hari ng bawat isang nagbigay para sa bahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunda sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay iyong unang aming bigay, ng anak mong nagdagagsawi ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami bumuni sa iyong kanakitaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang namalilito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang busang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, linapin mo ang iyong simbaang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, Tideris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-ibang gawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin nakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag kami ipahintulot sa puso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nila ang iyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligtasan at pinagmumula ng salot nito kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calusot, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na may pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong ng mga hakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan. Patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat